Guys, susubukan kong ayusin dahil napakagulo. Ayan o, makikita nyo naman napakagulo. Ayan, yung forest. Napakagulo siya guys. So ito aayusin natin. Mamaya pagkatapos bibidyo ko sa inyo kung paano ko inayos at paano natin i-arrange yung mga sanga na yan dahil naglabo-labo na. Ayan o. Ayan. So ayan, mamaya na naman papakita ko sa inyo kung matapos ko ngayong araw na ito dahil malaki ang ayusin dyan. Alright, ayan mga kasorti, natapos na natin yung bonsai kahapon, no, na ating umpisan. Ngayon na natin na tapos. Ayan, so ipapakita ko sa inyo kabuuan guys kung ano yung inayos ko dito. Isa-isahin ko sa inyo. Alright, so ito na guys, papakita ko. So ito yung mga kasorti kahapon, yung magulo, no? Kung saan yung ayos niya kahapon ay napakagulo, wala sa ayos. So ngayon kung titingnan mo ay isa na siyang magandang forest na siya. Ayan. So ang unang-una dyan ginawa ko guys is nilagyan ko siya ng mga wire. Ayan, lagyan ko ng mga wire para maayos ko yung mga sanga at may pwesto ko ng maganda yung kanyang mga dahon. Pero sa ngayon guys wala pa siyang mga dahon dahil kinalbo ko muna siya para kasi magugulang na yung yung mga dahon. So kailangan nating palitan. So hindi niya kayang ilaglag lahat yung mga dahon, kaya tulungan na natin siya guys. Kaya yan ang isa sa mga paraan, no, na nakakatulong tayo dito sa puno, kaya ginawa siyang bonsai. So sa mga susunod natin guys na video, so ipapaliwanag ko sa inyo yung mga kadahilanan at mga paraan, no, ng pagtulong sa bonsai, kung paano siya pagandahin at kung paano niya tayo susuklian ng magagandang dahon o kaakit-akit na pagsalansan ng kanyang mga sanga. So ayan guys, at hanggang dito na lang muna, no? Abangan nyo pa yung mga susunod kong mga video dahil ipapaalam ko sa inyo guys yung mga bagay, no, nalaman natin o pinag-aralan natin sa pagbubonsai. Ayan, kailangan nating malaman na sa ganun ay hindi natin napapabayaan yung mga halaman o mga bonsai natin sa paligid ng ating mga bahay, no, at na hindi siya nagwa-wild. So ituturo ko lang sa inyo kung paano i-maintain, no, yung kanyang mga sanga at mga gandang mga dahon. Ayan, sa susunod mga video guys, ipapakita ko sa inyo kung paano. Alright, so hanggang dito na lamang mga kasorti, no. Ito na yung ating bagong kaalaman, no, sa paghahalaman o sa pagbubonsai. So kailangan din natin malaman yan kung paano, no, i-arrange, kagaya niya nga nakikita niyo sa akin likuran. Ayan, tayo na po yung nag-ayos niyan. At ayan mga kasorti, talaga namang ayan, talagang napakagandang tingnan, no, kung i-maintain lang natin at aalagaan. Importante dyan eh, pag may ganito tayong mga alagang bonsai, kailangan niya ng pag-aalaga, no, at kailangan niya ng aruga, yung pansin, no, kailangan pansinin natin sila dahil kagaya din natin sila ng mga parang tao din sila na may buhay, no. Yan silang kailangan magpaganda ng ating paligid. Hindi lang tayo nagpapaganda kundi sila. Alright. Oh sure.